Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. Very excited po ako sa video natin ngayon kasi finally ma-assemble ko na po yung ating small solar setup. So yung mga components ng solar setup natin na to ay na-unbox ko na po ito dun sa una at saka pangalawang video natin. So ngayon naman po, i-assemble ko na po yan. Ilalagay ko po yan sa isang plywood. Kaya lang, sa ngayon, ito lang po kasi yung natira pong scrap na plywood. Wala po akong makita na mas malaki. So kung mapapansin nyo, irregular din yung shape nito. Pero sa tingin ko, kaya ko namang i-fit yung mga gamit na ito. So for now, ito na lang muna yung gagamitin ko. Ang mahalaga kasi ngayon ay ma-assemble natin yan. Tapos ma-check up ko tong mga parts na to kung working ba yan. And then after na ma-wiringan ko, ma-assemble natin to, magta-try ako dito na magpa-andar ng ilang appliances, katulad syempre ng ilaw, electric fan, TV, and then itry ko rin kung kaya bang paandarin yung rice cooker kasi medyo mabigat na yung load nun. So wag na po natin patagalin. Samahan niyo po ako at gawin natin to. Bago nga pala tayo mag-setup, i-discuss muna natin kung ano ba talaga yung mga major parts ng solar setup. Siyempre, unang-una, kailangan natin dyan yung ating solar panel, in which sa akin, temporarily, pinatong ko siya dun sa bubong. Ito yung solar panel na in-unbox ko sa video. Tapos yung isa na yon, dumating yun nung nakaraang araw. So may hinihintay pa akong isa at sana nga dumating yon para sabay-sabay kong matesting yung tatlo. So pinatong ko lang muna sa bubong, nilagyan ko ng bungee rope para hindi naman siya hanginin. And yan na rin yung magiging permanent position or permanent location ng aking mga panels. Kasi ngayon 7:30, kung makikita nyo, mainit na dito sa area na to. So yung dalawang panel, diyan ko ilalagay. Tapos yung isa doon. Kasi pagdating ng 9 o'clock, yung shade na to, mawawala na yan eh. So magiging maaraw na to hanggang dun sa dulo. Kaya yung harvest ko, kung dito man ako maglalagay ng mga panel, 8 o'clock, ano na yan, mainit na yan. Next, kailangan natin ng solar charge controller. So sa akin, dahil beginner pa lang ako, ang gagamitin ko ay itong PWM. Mura lang po ito at perfect pagka beginner ka. Kasi unang-una, budget friendly. Pangalawa, pang small solar setup lang talaga to. Yung mga pang 50 to 100 watt solar panel. Pero yung binili ko ay nasa 60 amperes. Kasi ang initial na setup na gusto ko talaga ay 3 sets ng 200 watt solar panel. So sa 60 amperes, yung allowed niya na solar panel dito ay 780 watts. So ang ilalagay ko 600 watts, pasok na pasok dito. Tapos katulad nung pinakita ko dun sa video, ang gagawin kong connection ay nakaparallel siya. Kasi yun lang ang inaalaw dito sa PWM, parallel. Pagka kasi nag-series ka dito, ay mas bababa yung harvest mo. Next, syempre kailangan natin ng battery. Bale, ito yung CST Energy na LiPo4. 100 ampere hour yung binili ko, pero medyo pricey na nga ngayon yung mga batteries eh. So kung mag-start kayo at medyo short sa budget, pwede kayong mag-start siguro ng 50 ampere hour. Next, yung ating power inverter. Ang brand nito, Peito, 1600 watts. Medyo nilakihan ko na yung capacity niya para hindi na ako masyadong mabilis mag-upgrade. Kumbaga, medyo matatagalan bago ako mag-upgrade dito. Next, kailangan natin ng mga breakers. So dapat may breaker ka sa solar panel, may breaker ka sa battery, then may breaker ka rin dapat sa power inverter. Bago po ako magsimula, again, hindi po ako expert, hindi po ako electrician. So yung gagawin ko po rito, yung natutunan ko na i-share ko sa inyo, natutunan ko lang din po sa panunood ng mga tutorial videos and through research. So simulan na po natin. Una kong ikakabit itong solar charge controller. Dito ko lang siya ilalagay sa upper part. Next,
Dito ko lalagay yung ating power inverter. Next, lalagay ko muna yung mga breakers na gagamitin natin dito. So para makabit yung mga breakers, kailangan natin ng DIN rail. So yung likod kasi ng MCB breaker, ganito itsura niya. Yan, meron siyang parang nakaducting. So kung titignan nyo, nakaducting siyang ganon. So ang paglalagay niyan, i-hook nyo muna tong upper part ng breaker. Shoot nyo doon. And then pwedeng i-push nyo na lang. Or pwede namang i-pull itong tab sa ilalim. So mas madali kung i-push nyo. Yun. So yun, nakakabit na siya. Kabit ko muna itong DIN rail natin. Magiging masyado pala akong dikit dito sa aking power inverter. So iangat ko na lang to ng konti. Unahin kong ikabit itong MCB na 16 amperes para ito dun sa ating solar panel. So dito ko siya ikakabit. Push lang natin ganon. Tapos wiringan ko muna. Dito sa ating solar charge controller, may mga terminals yan dito sa ilalim kung saan natin ilalagay yung mga cables or yung mga wires. So dito sa unang logo or drawing niya, may makikita tayo dito na solar panel. Meron diyang positive, merong negative. Ibig sabihin, yung positive wire ng solar panel, dito natin ikakabit. Yung negative wire, dito naman natin ikakabit. Tapos yung pangalawang drawing na makikita natin, battery. So meron din yung positive at saka negative. So again, yung positive ng battery, dito ikakabit. Yung negative ng battery, dito ikakabit. Tapos meron din tayong makikita dito na ilaw, drawing ng ilaw. Ibig sabihin yan, once na energize na itong ating solar charge controller, kaya niya mag-output o magbigay ng 12 volts. So kung gusto niyo gumamit ng 12 volts, gusto niyo maglagay ng ilaw dyan, pwede niyo gamitin yan. So yung positive wire, dito niyo ikakabit, and then yung negative wire, dito niyo naman ikakabit. Itong mga PB wire natin, hindi naman natin maiko-connect to directly dito sa ating solar charge controller. Siyempre, kailangan natin gumamit ng mga breaker. So, yung breaker na gagamitin ko rito, nasa 16 amperes. Kasi initially, ang gagamitin ko lang na solar panel ay dalawang 200 watts. Kaya lang may parating akong isa ngayon, so magiging tatlong 200 watt solar panel yon. Since nabili ko na itong 16 amps na MCB, pag-ubrahin ko na muna to. Papalitan ko na lang yan next time. So itong cable na ito, ikakabit natin yung positive dito sa positive side ng breaker. Tapos itong negative wire, ikakabit natin sa negative side ng breaker. So paano natin makukunik yung dalawa na yan? Hindi naman siya match, di ba? So doon natin kakailanganin yung mga MC4 connectors. Dito nag-prepare na ako ng MC4 connector, nilagyan ko na yan ng wire. So ganun din, yung wire na available ko kasi ngayon ay nasa 12 AWG. Ito lang kasi yung wire na available sa akin ngayon, kaya ito na lang muna yung gagamitin ko. Pero eventually, papalitan ko yan ng tamang mga sizes. Yung tamang size para dito sa setup ko, nung tinanong ko si Google at saka si ChatGPT, ang recommended size niya sa akin sa dalawang 200 watt solar panel ay 10 AWG, in which itong binili ko, tama ito, 10 AWG. So yung connection na gagamitin ko ngayon ay nasa 12 AWG. Papakiramdaman ko naman yan kung nagiinit siya. And then papalitan ko yan ng tamang sizes na wire. Itong positive natin, kakabit ko rito sa positive ng ating breaker. Kailangan higpitan nating maigi yung mga terminals na yan para hindi naglo-loose. Tapos medyo i-pull natin yung wire kung hindi siya natatanggal.
Yun din ang kagandahan na naka-ferrule yung end ng ating cable kasi mas secured yung kanyang pagkakahigpit dito sa ating breaker. Next, ito namang negative. So, isa lang kasi yung kulay ng aking wire. Kaya nilagyan ko na lang ng tape na black para mag-indicate na ito yung kanyang negative wire. Yan, higpit na. So, dito ko siya nilagay sa ilalim since ito yung magiging connection natin dito sa ating PB cable. Yan, ganyan mangyayari dyan. Pero, syempre pag ginagawa nyo yan, huwag nyo munang i-connect. Tapos laging nakababa yung ating breaker, naka-off. So ngayon, maglalagay na ako ng connection dito naman sa ating solar charge controller. Itong positive wire natin, ikakabit ko dun sa positive, papunta dito sa positive ng ating breaker. So higpitan din natin to ng maayos para secured yung kanyang connection. So lagi nyo i-check, ipupull nyo yung wire. Sunod natin itong ating negative wire. Next, maglalagay naman ako ng isa pang breaker na para naman dito sa solar charge controller papuntang battery. So yung circuit breaker na gagamitin ko ay 63 amperes. Yung computation kasi nito naka-base doon sa aking solar charge controller na 60 amperes. Yung connection naman para sa battery, meron ditong positive, meron ditong negative. So, i-connect natin yung positive sa positive din ng ating circuit breaker. Yung negative sa negative ng ating circuit breaker. So, this time, yung wire ko, since 12 AWG lang ito, dinoble ko siya. At pag dinoble ko ito, lumalabas na nasa 8 AWG na siya ngayon. In which, yan din yung kailangan kong cable para sa 60 amperes na solar charge controller. So, i-connect ko yung positive. Tapos ito naman, kakabit natin sa positive ng breaker. Kaya lang nakalimutan ko pala siyang lagyan ng ferrule. So, lagyan muna natin. Shoot lang natin yung ferrule. Ito may mga sizes. Pipiliin nyo lang yung pinaka best fit para dito sa gagamitin yung ferrule. Yan. So ito, okay na. So ito naman yung negative niya. Nilagyan ko lang ng black na electrical tape. Pagdating naman dito sa 12 volts na out para sa mga ilaw, hindi ko gagamitin yan. Kaya hindi na ako maglalagay dyan ng wire. Isasabit ko muna ito dito sa ating wall para mas maigi na ako mag-setup dahil yung iba, kailangan ko na i-connect dito sa ating battery. Ngayon naman, lalagyan ko na ng breaker para dito naman sa ating power inverter. Ang gagamitin kong breaker dito ay yung MCCB, Molded Case Circuit Breaker. Ang aking amperes dito ay 180 amperes. Kasi nga dun sa computation ko at nung dinouble check ko yung computation ko sa ChatGPT, ang suggestion sa akin ay 175 amperes to 200 amperes. Yung computation na yon, based yon sa 1,600 watts na power inverter. Although, syempre, hindi ko naman imamax yung 1,600 watts na yan kasi ang continuous output nito nasa 800 lang. Para sa ating power inverter, dito sa side na to natin kinakabit yung input ng 12 volts. So, meron ditong positive terminal, tsaka negative terminal. Tapos dun sa kabilang side niya, meron dong saksakan para sa output ng 220 volts. So yung positive terminal dito,
iko-connect muna natin yan dito sa positive side ng ating breaker. Tapos yung negative terminal naman dito sa negative side ng ating breaker. May kasama na yung free cable pagka binili nyo to. So yung size nito parang 8 or 6 ata ang sukat nito. Hindi ako masyadong pamilyar. Pero hindi ko ito gagamitin dyan. Since mahaba ito, gagamitin ko ito from breaker to battery. Kaya nag-prepare ako ng ibang wire para dito. So yung gamit ko, again, dinoble ko lang uli yung wire. So ang gauge nito ngayon ay 8 AWG. Pero ang computation sana na tama rito, dapat 6 AWG. So hindi ko naman isasagad yung 1,600 watts dahil 800 nga lang talaga yung continuous netong aking power inverter. Pwede na muna to. Pero as I said, habang nag-upgrade tayo na ating solar setup, syempre unti-unti ko ring itatama yung mga wires neto. So itong positive na wire, dito yan sa positive terminal ng ating power inverter. Tapos dito naman sa breaker, gumagamit siya ng Allen wrench na number 6. Next, ito namang ating negative wire. So okay na yung mga wires natin para dito sa power inverter papunta dito sa ating circuit breaker. So next, lagyan ko na ng wire itong pangalawang circuit breaker natin na nagko-connect dun sa ating solar charge controller dun sa battery side papunta naman dito sa ating battery. So katulad din nung wire na ginawa ko dyan, bali dinoble ko yon kasi ang required dyan is 10 to 8 AWG. So dinoble ko rin ito, yung wire nito papunta sa battery para maging 8 AWG. So bago kayo maggagawa ng mga wiring dito, katulad sa nasabi ko kanina, make sure na naka-off yung mga breakers natin. So yan, may fit na siya. Sa pagkakabit dito sa ating battery, mas inuuna ko lagi yung positive side. Nakagawian ko na yon kahit sa mga sasakyan, pagka nagtatanggal ako at nagkakabit ng mga battery, lagi kong inuuna yung positive side. So hindi ko muna hihigpitan. Ngayon, okay na yung connection natin from solar charge controller going to breaker and then papunta ng battery natin. So next, wiringan ko naman tong breaker na to papunta sa ating battery. Yung mga free na cable dun sa aking power inverter, yun yung gagamitin ko rito. Kasi mahaba ito eh. Para sure na aabot dito sa ating battery. So, unahin ko ulit yung positive wire. So, ngayon, higpitan ko na to ng maayos. Okay. Tapos, doon namang negative, connect ko na rin. So ngayon, okay na rin itong wiring natin sa breaker ng power inverter papunta dito sa ating battery. Ngayon naman, magkakabit ako ng breaker na AC para sa output ng ating power inverter. So ang nilagay ko rito, 16 amps.
Pero kahit 10 amps, pwede na. Kasi kung gagamitan nyo lang naman ng electric fan, ilaw, ay sapat na yung 10 amperes. Kaya lang, sinagad ko na rin siya uli ng 16 amps just in case na magpapaandar ako ng water pump or yung mga washing machine, mas okay na yung 16 amperes. So dito ko naman siya ilalagay sa side na ito. Ito naman yung gagamitin kong plug. Bali heavy duty to. Tapos yung wire nito 14 gauge lang. Makapal yung coating niya pero manipis yung kanyang copper sa loob. So pagka nagkaroon ako ng pagkakataon na makahanap ng mas magandang wire dito, papalitan ko na lang yan. So ito namang mga dulo, yung kuryente natin especially dito sa Meralco, kahit magkabaliktad to, okay lang. Next naman, mag-install na ako ng outlet. So yung dulo na itong outlet natin, nakakabit naman yan dito sa ilalim ng ating breaker para sa AC. Tapos connect na natin siya dito sa ating breaker. So tapos na itong ating outlet, nakakabit na rito sa ating circuit breaker. Ang huling step natin ay ikabit na natin itong ating solar panel. Positive. Pero nakababa pa yung breaker natin ha. Connect ko na yung positive, negative. Connect ko rin dito sa negative. Yon. Fully finished na yung ating setup. Ang next step naman natin ay papaganahin na natin yan. Dito sa ating solar charge controller, especially itong mga PWM, may step kung paano mo yan i-operate. Katulad dito, may nakasulat 1, ibig sabihin yung battery ang unang bubuksan. Then 2, yung solar panel. And then 3, yung kanyang out para sa 12 volts, in which hindi naman natin gagamitin ito. So, ang susundin lang natin, yung step 1, una nating bubuksan yung battery. So, pag binuksan ko to, magkakaroon na tayo rito ng display. Ayun. So, ito, meron na tayong display. Makikita rito yung aking volts, 13.3 volts. So, yan yung voltage ng aking battery as of this time. Tapos makikita nyo meron ditong parang half moon or crescent moon. Ibig sabihin, walang pumapasok na solar power. Pwede yan pagka gabi na, pero pagdating ng umaga, kung connected ang solar panel nyo, magbabago yung icon na yan. So ngayon, naka-off kasi yung ating breaker. Bubuksan ko ngayon yung breaker natin. Tapos makikita nyo, magkakaroon dito ng logo ng ating solar panel. So yun, in-on ko yung breaker. Lumabas yung solar panel, tapos may arrow na nagbi-blink papunta dito sa logo ng battery, meaning meron na tayo ngayong supply from solar papunta sa battery. Tapos ito nagbi-blink din papunta dun sa kanyang light na icon, ibig sabihin ready na rin itong number 3 or itong power supply na 12 volts. So since hindi ko gagamitin yan, pwede nating i-on off yan gamit lang itong button na to. So yon, nakasulat load off, tapos nawala yung pagbiblink dito sa kanyang icon na bulb. So ang first step na gagawin ko dito sa ating solar charge controller ay ise-set up ko muna siya. Kasi sa ngayon, auto-detect naman ito kung 12 to 24 volts. Kaya lang hindi pa niya alam kung ito ay nakaset sa LiPo 4. So para ma-set natin yan, scroll lang tayo ng ilang pindot hanggang makita natin yung yan, B3. So yan, nakaset na pala sa B3. Tapos yung kanyang HBD 14.6. Ibig sabihin 14.6, mag-i-stop na tong SEC na to na magpasok ng kuryente or ng charge sa ating battery. Tapos after nun 12.8. So yan naman yung voltage disconnect. Kaya lang itong 12.8 na yan, voltage disconnect yan para dito sa ilaw. So kung gagamitin nyo itong 12 volts, pag bumaba yung battery ng 12.8 volts, ay makakat yung power papunta rito sa ilaw, hindi papunta doon sa battery natin.
So kung meron kayong ginagamit na power inverter, hindi niya ikakat yun kasi yung LBD nito para lang yan dito sa kanyang power source na 12 volts. So dito sa setup natin, kailangan pa rin natin maglagay ng LBD para sa ating power inverter. So ngayon, open ko naman itong ating breaker para sa ating power inverter. So, may connection na yung ating power inverter. Bubuksan ko itong switch niya. Nagkaroon siya ng ilaw. So, yun, nag-power on siya. Naka-indicate din dun yung kanyang voltage, 13.5 volts. Na almost match din dito sa atin, 13.5 volts. Next, open ko na rin itong breaker natin papunta sa ating outlet. So, ngayon, okay na itong ating system. Pwede na tayong mag-plug ng appliances. Mag-testing naman tayo. Kanina, sabi ko, mag-testing tayo sa ilaw. Kaya lang wala akong makitang ilaw eh. So, itong clip pan na lang. So, ayan, sinaksak ko. Check natin. So, maandar. Number 2 speed. Maandar. O, ayan. Oscillate ko para makita nyo. Okay? Ngayon, sabayan ko yan ng isa pang electric fan. Ito, 18 inches to. Medyo mas mataas yung watts nito. So, open ko siya. Number 1. So, yan. Maandar siya. Number 2. Ayan, maririnig nyo. Umuhuni na. Ayan, pinakamalakas. Number 3. Oscillate ko. So, kayang-kaya ng ating battery. Kaya lang wala pa akong watt meter ngayon eh. Kaya hindi ko maano kung ilang watts talaga itong umaandar na to. Pero ang purpose lang naman natin ngayon, testingin natin kung kaya na itong battery at saka ng setup natin na magpaandar ng electric fan. So ngayon, patayin ko na muna to. Tapos punta tayo sa loob. Subukan ko naman yung TV. Tapos sasabayan ko rin ng electric fan. So, dalawang extension ang gagamitin ko para makaabot tayo dun sa loob. So, yan, nakasaksak doon. Sasaksak ko dito. Para. Ito yung para sa electric fan. So ito yon, bubuhayin ko na, mainit eh. Yan. Open yung electric fan natin. Tapos, ito naman yung sa TV. So isasaksak ko rin yung sa TV. Yung TV namin, 55 inches. Kaya mataas din ang wattage nito. So yan, gumana rin yung TV natin. 55 inches to, kaya ang estimate ko dito nasa 110 watts yan. Tapos itong electric fan na to, 70 watts. So almost 200 watts na ito. Tapos nasabi ko rin kanina na gusto ko rin subukan dun sa ating rice cooker. Kasi yun ang pinakamataas kung sakasakali eh. Nasa 450 watts ata yun pagka nagluluto tayo. Kaya lang nagsaing na pala si misis. So, ang gagawin ko na lang, maggagawa ko ng video, tapos i-clip ko na lang dito. Include ko lang tong video na to para ma-testing yung rice cooker. So, magsasaing kami ngayon. Tapos, ito yung setup. Siya nga pala, ilang araw na kasi to ang nakalipas, naglagay ako ng watt meter. So, sa next video, papakita ko rin yung pagkakabit niyang watt meter. So, isasaksak ko na to. Okay, sa watt meter, nagkaroon ako ng reading na 31 watts. Okay, open ko na. Okay, tignan natin yung wattage niya. 385 watts. So yan, kayang-kaya nung ating setup. Babalikan ko to pag kumukulo na yung ating sinaing.
para check natin. Umangat na yung switch, naka-warm na lang siya. Tapos yung watt meter, 32 watts na lang yung naka-register sa kanya. So try kong patayin, hugutin ko sa saksakan. Yun, huminto rin yung blower. 0 watts. So kayang-kaya nung setup. Katatapos lang namin gumamit ng rice cooker, nagsaing kami. Ngayon, nakasaksak siya uli dahil naglalaba kami. So, ito, nakasaksak yung electric pan. Tapos, ito, so, ayan, nakasaksak naman sa washing machine. Ayan, naglalaba kami. So, sabayan, electric pan at washing machine. Tapos na po ako dito sa aking small solar setup at nakita naman po natin sa testing na kaya niyang pagsabayin yung dalawang electric pan. Kaya rin niyang pagsabayin yung TV at saka yung electric pan. At lalo-lalo na kaya niyang paandarin yung rice cooker. So again, inuulit ko po, hindi po ako expert, hindi po ako electrician. At yung kaalaman at knowledge ko na ito ay nakuha ko lamang po sa panonood ng mga tutorial videos. Ganun din nakuha ko sa pagre-research. Masasabi ko na madali lang naman pong matuto na mag-set up ng solar. Ang kailangan nyo lang po syempre ay kung wala pa kayong alam katulad ko, magtiyaga kayong manood ng mga tutorial videos. Mag-research po kayo, mag-check kayo sa internet kung paano yung pagsiset up at saka kung paano gumagana yung bawat parts na yan. Para at least kung mag-i-start po kayo, equip kayo ng kaalaman. Kumbaga hindi kayo totally zero. So again, maraming pong salamat, and if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat, and I will see you again on my next video. God bless!